Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Balitang-balita sa buong Kamaynilaan ang isang malaking pagtitipon na magaganap sa mga huling araw ng Oktubre. Lahat ay aligaga sa labis sa paghahanda para sa pakipagsosyalan sa nasabing pagdiriwang. Hoy, alam mo ba, kumare, isang pagdiriwang daw ang magaganap sa bahay ni na Kapitan Tiago. Aba, talaga ini. Totoo nga ba? Sigurado, magiging magarbo ito. Aba, siyempre, sigurado magdadatingan ng mga donya at don sa tahanan ng pamilya de Los Santos. Ay, tama ka dyan. Sigurado. Kailangan nating maghanda. Pampasosyalan na naman ito. O sige, kita-kita na lang. Bueno, mauna na ako sa inyo, ha. Hindi alam ni Ibarra kung saan siya pupunta. Nanlalamig sa kalsada at siya'y walang tiyak na matutuluyan. Kaya naman, nagmasid-masid siya sa paligid ng kanilang bayan, sa may simbahan, at inalala na rin niya ang mga alaala niya sa kanyang nilisang bayan. Ay nako, wala pa rin nagbago sa bayan natin. Nandiyan pa rin yung tindahan ng mga magsusorbites, mga tindahan ng incheck. Ay, kayo pala yan, tiniente. Anong meron? Aayahanan. Para saan, tiniente? Yung mahahakip, yung kakamit namin may ang aawan. Wala naman akong kaaway, tiniente. Walang Basta kailangan mag-ingat. Walang maaakit mo yung O, sige, tiniente, salamat. Ganyan. Yan po sila ko yung pag-anong yung ama. Ganun po ba? Oo, sino kami iyan kaya. Paano na ngayon na mag-aaral ngayong wala na si ama? Hindi ko alam eh. Pero ay paayo naman sila, dapat ko na. Sa anong dahilan po? Napapansin po natin na kaayatanan nila. Hahayakin niya yung soon. Mapapakas yung kanirapan nila. Siguro dapat ipagpatuloy ko ang mithiin ni ama. Kasi kawawa naman yung mga mag-aaral. Imbis na magiganti ako, mas mabuti sanang matupad ko yung mga pangarap ni ama. Salamat po. At tuluyan na nga naglayo ang Teniente at si Ibarra. Ang ating takuhan ng pansin naman ngayon ay si Kapitan Tiago, ang isang kilala at tanyag na personalidad sa maraming bayan at sa mga lalawigan. Ama, pila man natin mamiminisip. Yan ang umayak na. Ay, ano naman mga masaya sila kahit muli pa na maatas yung bayan. Mayak na, anak, sana, yung hindi maatas na mataan yung ina, sana nagmahal tayo. Opo, Ama. Sana nakikita niya kung gaano kakabuting ama sa akin. Salamat anak. Ama, ako yaris muna. Kasi papalaking ang Panginoon. Kinabukasan, maaga nagsimba ang magtiyayos na Tia Isabel at Maria Clara. Nadismaya si Tia Isabel sapagkat nagmamadaling umuwi si Maria Clara. Hi, Tia. Napakaganda ng araw ngayon sa inyo. Ay, naku, Ina. Sinabi mo pa. Sige mo na alam sa pagkabibisi tayo ng mga pinakamamahal ko si Crisostomo. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit daw kinakabahan ng ganito. Samantalang magkababata naman kami. Dati-dati madalas naman niya ako bisitado. Hindi naman nakikita. Ako, Ay, naku. Hindi na yata si Crisostomo. Naku, sabay. Anak ka! gandang umaga. Magandang umaga din. Saan si Maria Clara? Ay, teka. Magagawa Parang alam ko kung nasaan siya. Saglit lang mga Ginoo. Maria
pala kayo. Kamusta ka, Maria Clara? Mabuti ka na dito ako nasasabi ko. Nakaraang araw. Yung ba ba? Bayan, tinapak mo muna ang ating na nakita. Okay, sige. Sabi tayo siya ako. Nakatawag na ako. At doon, sila ay nagtungo sa may azotea. Pinuno nila ng mahika ang buong kapaligiran sa pananabik na dulot ng pinagkalayong pag-ibig. At sa taas naman ng simbahan sa San Diego, ang magkapatid na sina Crispin at Basilio ay nagtutunog ng kanta. Mamahinga muna tayo, kapatid. Tara. Masilyo, magkano ba sa sahurin mo ngayon? Bakit mo na itanong? Ikaw na sana pagbabayarin ko doon sa 2 pisong inakaso nila sa akin. Hindi pwedeng best na ako nakapagalitan. 2 piso na lang ang aking kikitain. Ngunit hindi man nagnakaw eh. Magalit si nanay pag nalaman niya to. Huwag kang malungkot. May awa ang Diyos. Crispin, yung mahilo, may mo ang pala, mawakan yung 2 piso at naman, Crispin, hindi ang maaauwihan ang mo pinapag yung pera. Ngunit hindi man ako nagnakaw eh. Etong sa'yo. Ano? Pasilyo! Nanay! Pasilyo! Ah! Sa kanilang tahanan, nag-aantay ang kanilang magiting na ina para sa pag-uwi ng kanyang mga anak. Nagluto ito ng masarap na putahe para sa kanyang mga anak. Naku, sigurado matutuwa ang mga anak nila sa inihaw na kaligay. Kanya, kumuha ko yung kwarta. Sige, inihaw ka ng check ng Mga anak mo, asan? mga anak ko. Mga anak natin. Baka parating na sila. Ano? Anis na ako. Hindi mo ba sila antayin? Ngayon nga. Narinig ni Sisa ang tinig ni Basilio. Nang makita ni Sisa na dumudugo ang noon. Tulungan niyo po ako. Basilio, ano nangyari sa'yo, anak? Ano si Crispin? Naiwan po siya sa kumbento. Teka lang, kuha ko siya ng gamot. Anak, ano nangyari sa'yo? Dinala po siya sa Kistang Mayon. Bakit? Sinabi niya na hindi ako makauwi kundi kasampu. Nakita nila ako sa bayan. Sabay tumakbo ako at napuputok sila ng baril at diaplisan ako ng bala sa noo. Kung nahuli nila ako, ay paglalampasuin nila ako ng kwartel at papaluin tulad ng ginawa nila kay Pablo na nakalatay hanggang ngayon. Bakit hindi maaari? Diyan na natamo mo? Kung hindi, baka napatay ka na ng mga gwardiya civil na yun. Sabihin niyo na lang po na nahulog ako sa kahoy. Di ba makakasama sa atin kung maalam ng iba na tutugis ako ng mga gwardiya civil? Pinarantangan ng anak ko si Crispin? Dahil ba mahirap lamang tayo? Kumain ka na ba, anak? Wala po akong gano'ng kumain. Gusto ko Alam lang ko, po anak, hindi mo ibig ang inihaw na tawigis. Kaya naghanda ako ng masarap na ulam. Ngunit, dumating iyong ama. Dumating ang itay. Oo. Nangamusta lamang siya sa inyong dalawa ni Mami. Nagsabi siya nagpakabait kayo. Anak, Magpaumanhin niyo, inay. Mas mabuting tayong tatlo na nakakaalam. Ikaw si Crispin at ako. Ngunit kung ikakasama ng inyong loob, ay kalimutan niyo na lang ang aking mga sinabi. Habang natutulog ng mahimbing si Basilio, ay isang masamang panaginip ang kanyang napanaginipan. Maagang gumising si Sisa para kumuha ng mga tanim na gulay na dadalhin sa kura. Sa isang bahagi ng kumbento ay nagkukumpol ang ilang sakristiyang at nagpaparamihan sila ng nakamit na indulhensya o ang kailangan ng mga kaluluwa na nasa purgatorio. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Sisa na may dalang bakol. Tuloy ito sa kusina. saan ko po maaaring ilagay ang mga gulay? Diyan! Kahit saan dyan? Nandiyan po ba ang kura? May sakit siya ngayon. Si Crispin. Wala po ba sa inyong tahanan? Sige lamang ang naroon, ngunit si Crispin ay narito. Tapos ibig ko po sana siyang makausap. Bay, oo, narito siya, ngunit pagkatapos magnakaw na napakaraming bagay, ay bigla na lamang siya naglaho. Kaya maaga akong pinapunta ni Kura upang sabihan ang Guardia Civil na sila'y hulihin. Marahil sa mga panahong ngayon
ay hinahanap na ng mga gwardiya sibil ang iyong mga anak. Ang mapapala sa ganyang anak, kilala kayo bilang buting asawa. Ngunit ang inyong mga anak, nagmana sa kanilang ama. Huwag kang manangis dito. May sakit ang kura. Doon ka sa lansangan manangis. Humahango si Sisa pa uwi ng bahay. Nagulong-gulo ang isip. Tila nawawala na siya ng pag-asa at ang kanyang paligid ay nagdidilim. Litong-lito sa mga pangyayari. Malapit na siya sa kanilang bahay nang mapahinto ito sa kadahilan na nakita nito ang mga gwardiya sibil na nakatayo sa tapat ng kanilang tahanan. Action na. Wala nga ka ah. Ang nakakano. Tara. Ang babae. Ang babae. Ako kayo hindi na matalakan. Hindi na magnanakaw? Hindi po. Sabihin mo ang totoo kung ayaw mong igapos ka namin sa punong iyon at pagbabarilin. Mga Ginoo, hindi ko po alam ang ibig yung sabihin. Matagal ko na pong hindi nakikita ang aking mga anak. Anong kwanta? Anong kwalta? Hindi alam yung mga anak-akape. Walang kwalta. Kahit halugugin mo pa ang aming bahay, pero wala pong kwalta binigay sa akin ng aking mga anak. Ka na magkaila, baka masamain ka pa. Narito kami para huliin ng iyong anak. Nakatanan ng malaki, saan mo tinago ang maliit? Hindi ko po nakikita ang aking mga anak, Ginoo. Maasa ako na makikita ko sa Crispin sa kumbento, ngunit hindi ko siya nakita. Wala kumawa ka amin. Ang uwi. Ginoo, nagusa ako. Walang kinahinatnan ang mga pagmamakaawa ni Sisa. 2 oras ang tiniis ni Sisa sa loob ng bilangguan na mapagbigay alam sa alperes ang pangyayari. Ang babaeng ito ay walang sala, karapat-dapat lang siyang pakawalan. Isang matahimik na hating gabi. Di madalaw ng antok sa Maraclara kahit napagod ito sa pag-aasikaso sa mga naging bisita ng piging na ginanap sa tahanan nila Kapitan Tiago. Pumunta si Maraclara sa patio ng kanyang silid. Ilang sandali ay may narinig siyang mga hakbang na waring papalapit sa kanya. Nang makita siya nito, ay napahinto ito. Lumapit ito ng ilang agwat hanggang sa maaninag nito ang dalaga. Napakita si Ibarra kay Maraclara upang mapaalam at dahil doon ay labis na ikinalungkot ito ng dalaga. Mula noon ay pumasok na si Maraclara sa kumbento upang magmongha. Naiwan na din ni Padre Damaso ang bayang kinaroroonan niya upang manirahan sa Manila. Si Padre Salvi naman ay nasa Maynila habang hinihintay ang pagiging obispo. Wala na naging balita kay Maraclara, maliban sa pag-aakalang siya ay namanatag na sa libingan. Wala na nakapagsabi tungkol sa kanatnan ng dalaga. Game na, ano? Game na? Game na. Bilang ka, ha? 1, 2, 3, action! Ay nako, wala pa rin nagbago sa bayan natin. Nandiyan pa rin yung tindahan ng mga magsusorbites, mga tindahan ng incheck. Ay, kayo nga pala yan, Teniente. Oo. Makanyang nakahanap ng kaangahanan. Teka lang. Teniente, Hindi na nakakasimulo pa ang may aaawan sa akin. mag-iingat saan naman. Wala naman akong kaaway. Ang makakasimulo. Bakit ka? Wala kang mapapala sa mga ganyang anak. Abay, oo. Narito. Oo, hindi po magnanak ang aking mga anak. Kahit nagtitiis kami. Ako ang aking mga anak. Tapos kahit talugulugin yung Kahit bahay. lang po kami, natitiis po kami sa gutom. Kahit Take na ba yun? halugin niyo po ang aming bahay, hindi po kami nagtatago ng malaking pera. Naka-ano pa yun? Naka-record. Ay, gagi. Ano man, ano Ano yun, Edlin?
Ano ba yun? Uy, ayaw mo kumain. Ganun. Uwi na mo ba kumare? Ganun daw. Tatayo din ako pagdating niya. O, game, ulit. Teka lang. Tapit ka ng onti mamaya. Game. 1, 2, 3, action. Uy, ano mo ba kumare? Isang pagdiriwang kayong magaganap sa bahay ni na Kapitan Tiago. Talaga, hindi. Kila Kapitan Tiago. Mamahinti ang Doon tumawa. Eh, Sasalita na ako eh. Uy, alam mo ba kumare? Isang pagdiriwang daw ang magaganap sa bahay ni na Kapitan Tiago. Totoo. Inay, buksan niyo po ang pinto. Buksan na kapasok ka. Hindi, ako na pinabuksan ang pinto. Sabi mo na lang na. Eh, nakalagay dun. Di ba gawa mo ba? Sa plastic na to. Hindi na kaya may sinusunod ang gulo eh. 1, 2, Game. Hindi ko kinata. Ikaw na balang mag-cut siya ah. Game. Post mo na kasi ito na rin yung pang post mo pag Huwag mo na i-post kasi maganda flowers yung mga yan. Okay. 1. Go na. Okay. Bagoy. Game na! Inay, tulungan niyo po ako. Tama si Shelo. Janice, nagagawa mo. Ay nako, parang alam ko na kung nasa si Maria Clara. Wait lang. Ay, ha? Ang bilis ka agad? Basilio, magkano ba story mo ngayon? Imbes na tayo napapagalitan. Inaasok. Salamat sa Diyos at hindi ka man lang. Hindi ka na nakalimutan ko.